Napaka malaking bagay para sa amin kasi unang-una is um, kagaya ni Paul at ibang mga players ko rin na nag-national team is yung experience nila na maibibigay sa team namin. Malaking bagay. At the same time, yung maturity nila na nabibigyan nila ng pagkakataon yung ibang mga teammate nila na matulungan experience-wise, at the same time mabigyan ng pointers para sa ganun maging maganda yung takbo ng team namin. What you did, Yes. training, saka yung mga sinalihan, and then what did you achieve? Yeah. Actually, naging maganda yung off-season training ng team namin. Nung April, nagkaroon kami ng FBA, which is, yun nga, na-bless kami yung nag-champion doon sa tournament na yon. Then, yung nagkaroon kami ng experience sa D-League, sa PhilOil. Then, from there, after PhilOil, nagkaroon kami ng Taiwan tournament, which is naging maganda para sa amin dahil 4 games kami doon, 3 wins kami, 1 loss. At the same time, nagkaroon ng kamarariri yung mga bata, mas lalong nagkaroon ng gelling kasi kami lang naandun. So pagbalik namin dito, yung kumpiyansa namin naging mataas. Kaya I think yung preparation namin for this coming UAAP 78 is maganda para sa amin. Describe ko yung UP team right now. Siguro yung UP team right now is whatever happens, they will play and they will play to win. Okay, kagaya nga nung napanood nyo sa mga practices namin is talagang kumbaga is pukpukan kami not only sa offense but only sa depensa rin namin. Kaya kasi lahat kami naniniwala kami na defense will win the game. Hindi lang pwede na puro opensa kami. Kumbaga yung depensa talaga yung pinag-uukulan namin ng pansin. Siguro yung UP ngayon is they will fight till the end. So until hindi pa tapos yung laban, lalaro at magpapakamatay yung mga bata. Hindi na po kayo pushovers for next season? Hindi na. I think hindi na. I believe in my team, I believe in my players, I believe also in our coaching staffs na magtutulungan kami para maging makuha namin yung goal namin. Sunod-sunod po na pagkatalo before yung sinasabi mo yung culture, tingin natin siya na natanggal nyo na po yung problema. Bago naman kami pumunta rito, bago ako pumunta rito, binanggit yun na rin sa kanila yon na kung ano man yung nangyari sa nakaraan is tapos na yon. Ang importante yung nagsimula tayo ulit. Magsimula tayo na positive mindset, at the same time positive na yung gusto nating goal makukuha natin. At the same time maniwala tayo na kaya natin makuha. Kasi mahirap yung magsiset ka ng goal na hindi ka naman naniniwala na kaya mo makuha. So siguro yung mga samay ng mga bata ngayon is yun, nandun kami sa goal na gusto namin mangyari. So yun po yung biggest difference na nakita nyo from last year? Yes, definitely. Yung ano niyo po, coach, 3 to 5 year plan for you because you're the rookie. Siguro yun nga, kagaya ngayon is on my first season is right away our short-term goal is to get to the Final Four. Then from there, let's see kung anong mangyayari sa amin. So by next year, meron kami mga bagong recruits from other schools din na magbibigay sa amin ng tulong para dun sa susunod naman namin na goal, which is by next year siguro is the championship. And by our 3rd year, siguro bless kami ni God, makuha namin yung championship. So, kumbaga is dream big, ika nga. So, yun yung dream namin dito sa UP. Assessment niyo, coach, strengths and weaknesses niyo so far? So far, yung strength namin, number 1, yung discipline, yung hard work ng bawat isa. At the same time, yung defense namin na talagang sa nakikita ko, yun ang pinakamalaking pagbabago dito sa team na to. Sa mga weaknesses naman namin is yung parang yung tipong yung mga ibang na kailangan pang maniwala na kayang manalo. Parang nakikita ko
yung nangyayari sa amin. But kasi nga parang kumbaga is parang shock or parang masamang panaginip yung mga nangyari sa amin before. But sabi ko nga is tapos na yon, let's move forward. At saka sa tingin ko yun lang, mental lang talaga yung nagiging parang siguro weakness ng isa sa amin. And then, the following weeks leading up to the UAP, ano yung nakikita nyo na kailangan i-work on mental? Yun, sa tingin ko yun na yun. Medyo ngayon is paano na nila makita o paano nila malaman na kaya nilang manalo. So yun yung parang pinaka ginagamot namin so far. Kasi talent wise, mga talented to mga player na to at saka medyo magagaling talaga sila. So kailangan lang nila maglaro as a team. At the same time yun nga na mentally prepared and positive outlook na lang lagi dun sa game na gusto namin malaro namin. Talk about your new import Yeah. na Regarding our new import, Sheikh Kone, I think he's very energetic and he's willing to learn. At the same time, siya yung tipo na bata na gusto niya laging turuan mo ako coach, ano pa yung kulang ko, which is napaka magandang trait as a basketball player. So yung hindi siya nakukontento kung ano yung talent niya ngayon, gusto niya mahigitan pa na mahigitan. Which is nadadala niya yung buong team. Actually, siya yung leader namin for yun nga, yung mga dasal-dasal kasi yung energy niya nagbibigay ng lakas sa team namin. So I think yun ang madadala niya for this coming U87. You think big impact po agad siya right off the bat? Yes, magiging big impact si Sheikh Kone sa team namin. Yung veterans niyo naman po. Our veterans is, I think, ganun pa rin. They are born leader, like, for example, J.R. Galyarza, and Jet Manuel, Mark Orwena, Henry Asilum. Sila yung mga leader namin dito sa court. Sila yung mga lagi namin kinakausap, paano nila dalhin yung team. At the same time, paano nila encourage yung mga rookie, kagaya ng mga iba pang mga player namin na nag-struggle, paano nila encourage yun. So sa tingin ko, yun ang pinaka-role nila dito sa team namin. How are the players adjusting naman po to your youth? Sa amin, it's more on kasi nung dumating naman ako dito, andun na yung foundation especially sa defense, andun na yung foundation since si Coach Joe Ward nandito is nagtutulungan kami. So kami mga coaches, Coach Joe Ward, Coach Alan Gregorio, si Coach Poch, Vinyo, Mo Gengerich, halos nagtutulungan kami. So yung adjustment namin since after ng FBA namin, hindi naman ganun kahirap. Kasi although kulang kami ako as the talagang head coach is kulang doon sa oras na dapat kong pero nakita ko nung nasa Taiwan kami andun na Kagaya ko naman is ako yung coach na talagang hindi susuko hanggang huli. So which is na-adapt na nila ngayon. So sa tingin ko yung hindi ganun kahirap yung adjustment ng players with regards to sa coaching. Ilang games po kayo sa Taiwan? Nagkaroon kami all in all 4 games kami. 3 panalo, 1 loss. Sino po yung mga University from France, malalaki, European team. Tapos 3 Taiwan University. mga bata? Mga kasing age din nila. Kasi iba naglalaro na for mga for their national team. So yun yung mga. Is there added pressure to deliver for UP kasi kayo host din? Siguro merong pressure but we're embracing it. At the same time, we're enjoying it. Kasi walang thrill pag walang pressure, di ba? So, sa ngayon, yun lang yung gusto namin mangyari, na enjoy namin yung game. And from there, we push ourselves. Whatever happens, will happen. So, yun lang talaga. Basta ginawa namin lahat, wala namang kami kailangan katakutan. Siguro yung team to beat is UP. Joke lang. The team to beat is syempre NU, defending champion, FPU, Ateneo,
Halos lahat team to beat para sa amin. Kasi siyempre, kami yung nasa baba last year. But yun ang nagiging challenge para sa amin. So every game namin is, yung kalaban namin is team to beat. Kasi kailangan namin i-prove yung sarili namin para hindi na nga mangyari yung mga nakaraan experience namin. Against UA po kayo sa opening day. Parang rematch po yun ng opening day natin. Yeah. Against UE, we're preparing for it since since May, since June, alam na namin na sila nga yung first game namin. So yung mga tapes namin ng Phil Oil, pinapanood namin, rini-review namin. Same thing, UE, ano bang ginagawa na UE? So puro press, ika nga 40 minutes of L. So yun yung pinag-aabalahan namin. Yun yung pinag-iigihan namin i-prepare. So yun. Yeah. Jet Manuel is malaking tulong sa amin. Like siya yung kumbaga isa siya sa malaking piece nung puzzle ng team na to. So we will rely on him. The same time sila Paul Di Severio, sila Diego Dario. So sila yung mga naiiwan since last year. Si Jet 2 years ago nandito, pero naramdaman din nila yung sakit nung lagi natatalo. So I think yun yung challenge para sa kanila to perform this year para dito sa team natin. Okay. Thank you.